Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na pinaghahandaan na nga ng Korte Suprema ang mga isasampapang kaso kay Kuting ng Norte. Dahil nga rito ay mas lalong lumalakas ang tsansa ng taong bayan na muling magtiwala nga sa batas ng Pilipinas. Dahil banat nga ng maraming netizen at taong bayan na talagang nagiging walang kwenta ang batas ng Pilipinas dahil sa ginagawa ng matataas na opisyales. Ngunit ngayon nga ay talagang may nanindiga na talagang may mga matitinong opisyales dahil talagang pinaghahanda na rin ng Korte Suprema ang mga kaso at laban sa bigating Sikuting ng Norte at Lisa Tanas. Dito nga natin mapapatunayan na ayon nga kay Kuting ng Norte ay hindi siya mapapatumba dahil wala nga raw ebidensya ang sinasabi sa kanya, mga paratang, mga pagnanakaw at iba pa. Dito nga natin mapapatunayan na kumpiyansa nga itong Sikuting ng Norte na sabihin ito dahil talagang nasuulan ng matataas na opisyales. Ngunit ayon naman sa korte ay may mga ipinasa na matibay na ebidensya laban sa kanya. Kaya naman patuloy ang laban at hindi sila susuko hanggat hindi nabibigyan ng linaw at katarungan ang taong bayan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Nagtatransport sila ng pera, nakita nyo naman, helicopter, maleta, okay? May nagbigay nga sa atin ng information. Noon pa isa sa na-expose ko, dinadaan nila ang pera through cryptocurrency. Kaya kawawa kayo. Kaya dapat talaga si Mabangag mamoyod na. Dapat talaga magurgur siya. Sooner or later. Naghihingal na, nakita mo, hinihingal na. Tawag sa passport na ganyan, bakla. No, it's not baklas palangga. Yung baklas iba yun, tatanggalin mo. Ito, gumagawa sila, nagdo-duplicate sila ng passport. Yeah, duplicate passport. Yes, thank you, Wildflower. Dino-duplicate nila, double passport, yeah, para, no. Yung sa dalawang bata, yun ang duplicate. Ito, ibang pangalan. Like, Charis, di ba? Sandro Marcos. Gumagamit siya ng ibang pangalan. Let's say, Escobar, yung pangalan niya. Ganyan. Okay? Para hindi makita yung kanilang travel history. At sila ay magkakasabwat. Wala yung baklas passport, that's long time ago. Hindi na uso ngayon yan. Digital na tayo ngayon. Maraming nakalusot dyan sa mga baklas passport na yan. Yung pangalan, kunyari, ito yung passport mo. Diba? Ito yung passport mo. Ang pangalan, Juan de la Cruz. Tatanggalin lang yung picture, something like that, or palitan pangalan, di ba? Noong unang panahon yun, marami nakapunta sa Amerika o sa ibang bansa, yung mga baklas passport na yan. That was before digital age. Right? Ngayon, mga kababayan, okay? Kaya itong ano na to, itong ginagawa ngayon nila ni Bangag, in advance yan. Alright? Sabi ni Ana, kumbaga sa pera, specimen, pero not for distribution. I think that's good explanation. Totoo. Okay? Yung friend ko, ganun din, inoperahan, hindi gaano makakain na mayat, kailang buwan, nalaman ko wala na pala siya, sabi ni Love. Kaya nga, konting dasal pa. Di ba? Konting dasal pa. Okay? Konting dasal pa na sabi ni Cathy Binag, mas maganda na mag-live interview si Bangag, tapos mag-watch kami, then we will ask questions na live din, tapos sasagutin niya din ang live ang bawat tanong para nang matapos na lahat ng pagdududa. Sabi ni Cathy, game. Well, you know what I mean? Pwede talagang gawin yun. Kaso ayaw nga nilang gawin, di ba? Ayaw nilang gawin yun. Pero sabi ko nga, buhay pa si Bangag. Okay? It's a matter of time na lang, Sister Cathy. It's a matter of time or weeks, months, yan ang mga wishful thinking natin na sana talaga matapos na. Kasi lahat ng ito may katapusan. Kaya nga naglalabas sila ngayon ng mga statement True Madriaga na may plano ang kampo ni PRRD na igurgurin si Bangag, ganyan-ganyan. Sila nga ang gustong gumurgur. Sila yung may tayo ang may ebidensya na gustong gurgurin ang Pangulong Duterte.
Yung pinakidnap, ayan, pinakidnap na si PRRD. Di ba? Si Inday Sara. Ayaw na lang tigilan. Di ba? Now what? Ano sinasabi dito? Oh, teka lang. Ano sabi? Teka lang, mayroon si Inday. Inday lang. Magandang araw sa inyo lahat. Sa ating pagdiriwang ng buwan ng panitikang Filipino, dapat nating kilalanin ang isang mahalagang katotohanan. Ang panitikan ay hindi lamang dekorasyon. Ito ay infrastruktura ng ating demokrasya. Panitikan. Ito ang pundasyon kung paano nananatiling tapat, matatag at gising ang isang bansa. Ngunit ang infrastrukturang ito ay nasa ilalim ng banta. Ayon sa datos mula sa Philippine Statistics Authority, halos 25 milyong Pilipino ang nahihirapan sa functional literacy. Ngayon mismo, may isang inang hawak ang bote ng gamot na hindi niya lubos mabasa. May isang 20 anyos na pumipirma ng isang kontratang hindi niya maintindihan. Ang solusyon ay nagsisimula sa ating mga tahanan. Ngayong buwan ng panitikang Filipino, hinihimo ko ang bawat magulang. Magbasa kayo kasama ang inyong mga anak. Magbasa sa Filipino, Ilocano, Hiligaynon, Bisaya, sa kahit anong wika na ginagamit ninyo sa inyong tahanan at komunidad. Ugaliing bumisita sa pinakamalapit na public library sa inyong syudad, munisipalidad o barangay. Hindi tayo makabubuo ng isang bansang mapanuri kung marami pa rin sa atin ang hirap umunawa sa binabasa. Ang bawat librong binubuksan ay hakbang tungo sa isang mas matalinong mamamayan. Siguraduhin nating nauunawaan ng bawat Pilipino ang mga salitang humuhubog sa ating buhay. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Ganda talaga ni Inday, ano? So anyway, question. Meron bang mga public library, yung mga barangay, dyan sa atin? Isa pa yan yung problema natin sa Pilipinas, ano? Yan ang problema natin ng mga hindi pinupondohan ng gobyerno. Yung mga public library na yan, dati sinabi ko na yun sa inyo, dapat bawat barangay 1, 2, 3, 4 may mga public library. Ngayon, digital na, computer na. Pero alam mo, dapat ang gobyerno, talagang merong mga computers na available sa ating mga estudyante. Walang public library, sabi ni Joy. Okay? That's true. Yun ang pinaka-problema natin. Pero actually, okay, kung gagawin lang, sabi ni Sadi, kung gagawin na ng gobyerno, yung pera ay mapupunta diyan talaga sa education, sa mga kabataan, gagawa ng mga ganyang klaseng programa sa isang barangay. Let's say may mga 20 computers or laptops, or kaya nga bigyan ng laptop yung mga bata, nakapos, di ba? Laptop, tablet, di ba? Tablet na yung owned by the government, ipahiram sa mga bata, kasi ngayon digital na di ba? Pero hindi naman gagawin yan ng gobyernong bangag. Okay, naalala nyo dati na bigay ako ng laptop. Not laptop ang pinamigay natin. Nagbigay tayo ng tablet. Okay, ilang bata din na kinabang sa atin noon I think that's during pandemic. So hindi nga gawin ng mga bangag yan. Kasi nga yung pera, tinatransport nila, mga palangga, every segundo, ninanakaw nila. Okay? Sabi ni Ana, nung panahon ni PRD, naging possible yan. Yes. Madam Maharlika, meron ang ibang barangay pero di lahat. Kung meron man, obsolete na yung books. Alam mo, okay pa rin yung mga actual books. Okay, mga hardbound na libro, hindi na. Kasi ako nagbabasa, of course, digital. Pero pag ang libro, mas maganda pa rin yung libro talaga na libro. Okay? Kaya lang, sad to say, hindi kayo pinupondohan ng gobyerno ng bangag. Kasi ninanakaw nila every penny o every centavo, mga kababayan, at ina-transport na nga sa iba't ibang bansa. Alright, sabi ni Axila, sakit ni bangag na cancer, walang lunas yan, kahit gamitan niya ng bilyon na pera. Ipagdasal na lang natin palangga, nakunin na siya ng demonyo na katulad niya. Alright? Dito sa Davao City, meron kaming public library, isang building 4 stories, maganda.
Meron din kaming mga mobile library, sabi ni Malu TP. Yeah. Maganda nga yan yung mobile library, yung dati meron sa Mikat diyan na parang nasa kariton ba siya? Mobile library. Yung tinutulak niya yung cart, tapos yung mga bata pinupunta niya sa Tondo o sa mga mahirap na lugar, 'di ba? May mga ganon. Sabi ni Ana, ang anak ko sa iPad na nag-aaral. Well, importante pa rin dahil ngayon digital na. Gabayan talaga yung mga anak. Kasi wala na naman talaga tayong aasahan sa gobyerno kasi puro na lang pagdanakaw at pagdanakaw ang ginagawa nila. Kaya since ngayon, digital na, kailangan nyo lang ng wifi, di ba? Lahat ngayon nasa internet na. So gabayan na lang talaga natin yung mga bata kasi wala talaga tayong maaasahan dito sa Bangag Administration. Paano ba ngayon? Magkano ba ang wifi na binabayaran nyo? Yung pinakamabilis dyan sa Pilipinas. Magkano ang wifi ngayon? At yung mga nagpapaload, di ba? Ano ba yung ginagamit nyo ngayon? Pasa-load, no? Yung niloload lang. Ilang oras yun natatapos. Alright? Ilang oras na expire. Di ba? May inoperahan. Akong kakilala pero namatay din. Okay. So, yung friend ko, ganun din, inoperahan, namayat. Ayun na nga palangga. Tignan natin, kasi ang yabang-yabang, di ba nga, kaya i-record yun na yung jumping jack niya, yung mga patakbo-takbo niya, at nang machoy siya. 1,699 monthly. Okay, sabi ni Ana, tapos may 2K, internet, nagloloko pa, that's what? $50, 2K, o $40. Dito, hindi ko alam, hindi kasi ako nagbabayad. Hindi ako nagmamanage sa pagbayad. Siguro mga I don't know, dito. Magkano ba dito? 50, 100? Siguro mga ganun din. $69, 70, mga ganyan. Sabi ni Eloisa, dito sa Pasig City, malapit sa Cathedral, under LGU yun, malayo sa amin. Dapat i-allow ng students sa public schools gumamit ng books sa library. O dapat talaga ganun. Starlink, 3,800, yung kay Elon. Yan ba yung pinakamabilis? Mahal yan. Yung iba daw 100,000, grabe, no? Imagine mo, internet, 2,000, 3,000. Tapos, yung sweldo mo, magkano lang. Kaya gutom talaga kayo dyan. Yeah. Yung isa, 1,000 pesos lang. Mabagal siguro yan palangga, no? Rubiro ka, mabagal siguro yung 1,000. 2.5 kami sa 2.5K sa PLDT. Anyway, mga kababayan, mga palangga. So ngayon, itong laban talaga natin, right? Right. Right. Mukhang tanga si Bangag, oh. Oh my God. Tingnan mo, oh. Sinabi, ano to mo? Oh, ito, tingnan mo yung alam mo dati taga-timpla niya lang ng kape yan. Tingnan mo yung mataba na yan. Oo, binigyan ko pa nga ng tsokolate yan, eh. Mukhang patay gutom yan dati nung pumunta ako sa opisina ni Bangag, nung pinapunta nila ako. Ayan, lumubo na, nakalala mo ng pera ng bayan. Ayan, Huwag kang masyadong masaya, Bangag, baka bigla ka na lang matumba. 'Di ba? Huwag siya masyadong masaya, baka bigla na lang matumba. Ang tagal daw matay ni Ngagbas, sabi ni Rob. Malay mo malapit na. Okay? So, again, itong itong laban natin, kaya sabi ko sa iyo, ayan, maya-maya, dapat magano na ako, 3 a.m. 15 minutes na lang, magkukulam. Di ba? Magungulam na tayo. Sabi ni Yul de Vera, mukhang tanga lang. Okay? Pero nakita ko kanya, affected siya. Galit na galit siya sa mga nagpapakalat daw ng fake news. Kung di ba naman siya julul, di ba? Dapat araw-araw talaga siya lumalabas. Right? Mukhang nakabatak, sabi ni AI. Di ba? Sabi ni Yul, ayan. Yeah, shout out sa iyo palangga from Marilao, Bulacan. Dapat araw, baka AI. Hindi naman AI, nandoon yung mga media. So, ano na siguro yan. Or ano na yan, baka konting-konti na lang yan. Konting-konting kebot na lang yan. Sabi ko nga sa inyo, yung may mga tanning, hindi naman gaganon ka na kaagad, na mamamatay ka na. Malakas ka ngayon. Bukas, pag bumagsak na lahat ng vitals mo, dahil sa sobrang pag-addictus niya, ano mo sabi ko naman sa inyo, pag inadya ng langit, iaadya ng langit yan, papadukot na ni
papadukot na ni Satanas yung mga demonyong yan. Jumping jack ang binugad ni Bangag. Okay? Ang tao at lagay ng tao at ang lagay ng ekonomiya, the irony, sabi ni Comsat. I know. Ngayon sinabi niya kinancel na daw niya yung ano tawag diyan? Yung excise tax. Okay? I don't know kung ipapatupad nila yan dahil puro naman kasinungalingan yan. Puro kasinungalingan gagawin ni Bangag. Sabi ni Dark Body, double na po siguro yan. Laging naka-shades. Yun, tayo mo, hanggang ngayon, di ba? Ayaw nyo pa rin maniwala. Hindi ko kayo masisisi. Hindi natin masisisi ang isa't isa. Kasi nga ginagago tayo eh. Maglalabas ng picture na AI, tapos ngayon maglalabas ng ganyan-ganyang jumping jack. Kaya, marami talaga hindi nako-convince sa ginagawa ni Bangag. Pero again, hindi naman talaga nila maitatago kung mamamatay na siya anytime soon. Sabi ni Rose Ann, try din ni Bangag na mag-drug test para kung di ba talaga siya addict. Exactly. Pinapagawan pa siya ng kaharian ni Satanas. Pwede. Okay? Pwede mga palangga. Okay, tingnan natin itong mga kasinungalingan nitong Bangag na ito. Tingnan natin. Ano pa ba mga eksena? Wala ito si Castro, puro kasinungalingan na itong mga ginagawa nito. Hindi doon namumulta si Bangag. Hindi namumuliti ka si Bangag. Hindi namumuliti ka, nagpa-kidnap ng dating presidente. Hindi namumuliti ka, araw-araw nagdanakaw ang hayop niya. Mukhang tanga si Bangag talaga, oh. Yeah. Ano not excise tax, yung VAT, di ba? Yung VAT daw tinanggal. Oh, sabi niya. Okay. I don't know kung anong pinagsasabi dito. Lahat puro kasinungalingan. Okay. So nagsalita na pala yung abogado yung legal counsel ni Inday Sara. Sabi ni Attorney Paolo Panelo, okay, ito ang sinasabi niya. They talk about Ramil like he's the smoking gun. He's the missing link to all of this. When really we think he's the weakest link. Exactly. Kasi nga, di ba, yung sinasabi natin kanina, na wala siyang maipakita na ebidensya. So ito, pinangakuan ni Bangag to. Tsaka diba sinabi ko sa inyo, si bakla pumapasok doon, yung nangingikil sa akin ng pera dati. Pumapasok doon sa kulungan. Tsaka si Dilima. Well, alam niyo na yan. Okay? O, sabi ni Bangag, hindi tayo, kanina sinabi sa speech hindi tayo titigil hanggang maramdaman ninyo ang tunay na ginawa sa inyong pang-araw-araw na buhay. Really? Nakita niyo ba na ang ginawa nilang ordinansang kasinungalingan? Ordinansa na hinuhuli nila yung mga nakahubad na damit? O anong ginawa ni Boying Remulla? No, not Boying. Ni Poquido. Okay? Diba? Ni John Vic Supot. Alright? Nag-sorry siya. Dahil hinuli nila yung lalaking nakahubad na nag-aalo lang ng semento. Dito mo makikita na palpak talaga ang Bangag na administrasyon na ito. Yung kanilang mga ordinansa, hindi naman actually ordinansa, dikta. Dikta, di ba? Inamin niya na nagkamali siya. So ang dami na nahuli, natikita na. Ito ba yung gobyerno ninyo na gustong maramdaman ninyo? Sabi ni Bangag, ang ginawa pang araw-araw, yung mga nakahubad, hinuhuli. Pero yung mga adik, namamayagpag. Hindi mo kakaiba. Panahon ni PRRD, yung mga adik, pusher, drug lord, lahat na, di ba? Ito ay pinahuhuli o kung gusto nila i-rehab sila. Sa panahon ni Bangag, ay hinuhuli mga nakahubad, na mga inosente, walang kaso, walang hindi adik, mga nagtatrabaho. You know what I mean? So yan, tignan nyo. Matuwang-tuwa yung mga paid stream media dahil nag-jumping jack si Bangag. Alright? I'm happy that I'm healthy. Julul. Okay? Okay, ito. TRO petition versus House subpoena para sa tax records. Naghain daw si Attorney Mans Carpio.
Okay, kilala niyo man ang asawa ni Inday Sara ng petisyon din sa Regional Trial Court para humiling ng 72-hour o 72-hour or 20-day temporary restraining order laban sa subpoena ng House Committee on Justice. Sa naturang subpoena na may date na March 31, humingi ang committee ng kopya sa income tax yung mga maletas kongresistas. Also naghain din siya ng TRO. Okay, saan niya yung mga update ngayon? Well, pagdasal lang natin talaga na si Bangag ay matumba. Habang nagja-jumping jack ay matumba. Kasi ito pa rin yung issue eh. Ito yung ina-highlight nila. Ngayon, ito yung highlight ng paid media na healthy si Bangag, patakbo-takbo, pa-jumping jack, tapos mamaya hingalin, sisinghot na naman siya. At sooner or later, bigla na lang siya babagsak, di ba? Tapos sasabihin niya tayo nag-fake news, pero sila ang nagpapakalat ng fake news. Sila ang nagpo-post ng mga fake pictures. Yes, excise tax. Tama ka palangga. Inalis na raw ang excise tax sa LPG at kerosene. Bumaba na ba? Umepekto na ba right away? Kumita muna yung kanyang mga kasabwat na oligarko bago siya nagganito-ganito. Lahat puro na lang kasinungalingan. Oh, wait a minute. 13? Bukas na pala dyan, ano? 13 ngayon dito. So, dyan sa inyo ay 14? 14, yung kanilang maletas, yung kanilang hearing, yung mga maleta kongresistas, yung pagpapatawag diba kay Inday Sara. 14, ano dito sa atin? Advance kayo dyan. 13 pa rin. Kasi madaling araw na dito. Alright. O, tayo mo ang media. Lahat, highlight, si Bangag, healthy, ganyan-ganyan. Pero wag ka pa sisiguro, Bangag. Dahil pag umepekto na yung kulam natin, anytime pwede ka na bumagsak. Sabi ni Clarissa Taratara, puro daw pintas ang ginagawa natin. Okay? Sa Bangag. Pero wala daw tayong solusyon. Bakit tayo ang magbibigay ng solusyon? Nasa atin ba yung pera? Hawak ba natin ang budget for 2025, 2026? Kaya mo itong ulol na to. Sabi niya, ang Pangulo lamang, ang administrasyon na ito, ang siyang nag-iisip kung ano ang pwedeng gawin. Julul! Kung nag-iisip talaga siya, tama lang dahil nasa inyo ang pera, nasa inyo ang budget. Kaso lang hindi nag-iisip ang Pangulo mong Bangag. Sumisinghot at patuloy na nag-iisip kung paano itatransport or nanakawin or ililipat sa mga offshore accounts ang pera ng bayan. Ito yon mga kababayan. Ito lang yung na-highlight nila. Walang ibang balita kundi puro ganito. Di ba? Patikos na daw tayo ng batikos, wala daw tayo na itutulong. Ano may tutulong natin? Di ba? Gusto ko ngang bigyan ng livelihood program. Okay, ang mga lahat ng walang trabaho. Magagawa ko ba 'yon? Oh, tayo ba ang presidente? Tayo bang may hawak ng budget? Ay, nako. Nakunan ko yung chopper na yung medyo hindi lang masyado clear, sabi ni Yul De Vera. Okay, anong chopper palangga? Alright. Okay, now I'm gonna gorgor this person. Yung troll ni Bangag. Okay. Yes. Baka bukas makalawa, dead ball na siya. Okay? Yes, pwede talaga yon. Priscilla Farmer. Anyway, mga palaga, wala namang bago. Okay? Wala namang bago, kundi lahat kasinungalingan. So ipagpatuloy nyo lang yung wishful thinking ninyo na sana si Bangag ay matumba na.